3, Kayo. 2, 1. Hi! Kasama ko pa rin po ang ating mga kababayan dito sa Duterte Street. At syempre sa aking kaarawan, kasama ko pa rin si Tatay Digong. No? Alam niyo po, sa totoo lang, ito yung kauna-unahang birthday ko na wala ako sa piling na aking pamilya. Last year, wala na po ako sa Pilipinas, pero at least kasama ko yung misis ko. Pero dito po sa Dahig, wala po si misis. No? So hindi ko naman po nararamdaman pa ang lungkot kasi kanina, sinurpresa ako ng mga anak-anakan ko sa aking bahay ng isang English breakfast. At syempre, walang panahon na malungkot dahil naabutan nila ako in my full naked glory at natataranta ako. Hindi ko mahanap ko sa ng aking salawal para buksan ang pintuan habang sila ay kumakatok at kumakanta ng happy birthday. So kapag ikaw ay nasurpresang ganun, wala ka ng chance para malungkot. So anyway, today I decided, well, pabike-bike lang sa Dahig. Pupunta kita Tatay Digong, maya-maya uuwi at titignan natin kung anong mga happenings doon sa aking bahay. Pero syempre, dahil birthday natin, our birthday wishes, well, first and foremost, I wish I were home. Talaga there's no place like home. But anyway, ako naman, I try to go transcend the sense of loneliness dahil marami naman po talagang mga nagmamahal sa atin dito sa Dahig. And of course, marami tayong minamahal na natin. It is true that sometimes, although you really miss your family, it is true that you can also have the same sense of closeness as family with people whom you consider yourselves as family. And I will forever be grateful dito sa aking pamilya sa Dahig. Kung wala po sila, siguro wala na, santo-santo na si Harry Roque. But anyway, our birthday wish is sana sa madaling panahon, I could go home to be with my family and my friends. I miss my wife, Myla, who's been very patient and very loving all these years. My two children, I wish I could hug them. We'll have to make do with virtual hugs. But of course, sana, baka uwi na ako and the only way I could go home is mawala na si Marcos. Nako, hindi ko po akalain na history will repeat itself not just for the country but also for my family. I'm the second generation po na nag-exile because of the Marcoses. And one thing I can say, if we are able to survive the second episode of the Marcoses, hindi na po magkakaroon ng third time yan. I promise you. Nagkamali po tayo sa second time, hindi na mag-third time yan. And I'm hoping that the next generation of my family will not have to experience living in exile like generations of my family. So, sana po, hindi lang mawala ng mga Marcos. Sana po, makabalik na tayo sa mga normal na buhay natin, na wala ng Pilipino sana na nagugutom, na naghihirap. Lahat po sana, meron ng libreng paggamot at libreng gamot na nariyan naman kung matas, kundi lang nila linalaman ng mundo. Sana po, hindi na lumalangoy sa tubig baha ang ating mga kababayan dahil ang mga pondo sa flood control ay napupunta talaga sa flood control. Sana po maging gaya ng Netherlands sa Pilipinas. Ang Netherlands po below sea level pero hindi po sila nagbabaha dahil ginagamit nila yung pondo ng taong bayan para masigurado na magkaroon ng mga infrastruktura na hindi sila magbabaha. Ay sana nga po yung korupsyon kung hindi man tuluyang mawala dahil dati sa toll order, at least man lang mabawasan at magkaroon ng moderation in greed ang mga walang ya sa gobyerno. That is of course parang a tall order, but it's my birthday and I'm entitled to have my birthday wish. Ayoko naman pong sabihin na mamatay sana lahat ng mga kurap kasi baka maubos yung tao sa gobyerno at baka wala naman tayong magawa dyan. So sa akin, sana bumalik man lang yung sense of delikadesa dyan sa mga kurap na yan na wag na magandong garapan ang ginagawa nila. 60% ng mga pupunta ay kinukurakot nila. Alam niyo po, looking back, wala naman dahilan talaga para ako'y maging aktivista. No? Pero nakita ko po talaga, nung ako'y lumalaki, nung ako'y bata pa, at nung ako'y naging high school student sa UP na talagang matindi po ang pagkakalayo na mahirap at mayaman sa Pilipinas. At ang nais ko lang, sana kung makita ng mga Pilipino yung antas ng kabuhayan dito sa Europa, talaga naman pong mararamdaman mo na lahat ng tao dito nagtatrabaho, pero lahat ng tao dito pare-pareho kinakain at hindi mo nararamdaman yung malaking agwat sa mayaman at sa mahirap. Yan po talaga ang aking birthday wish para sa ating bansang Pilipinas. Sana po gumana na yung ating sistema ng katarungan.
para naman na ang Tatay Digong natin ay huling biktima na ng pagkikidnapping. Sana po respetuhin na ng mga dayuhan ang tunay na soberenya ng Pilipinas at tanggapin ang katotohanan na kaya naman ng mga Pilipino na magbigay ng katarungan sa mga biktima ng karahasan kung meron man. Ay nako, napakadami ko pong mga pangarap, pero as I said, it's my birthday and I'm entitled to have all this. Okay, sana po magkaisa nga tayo at sana dumating ang panahon na matitigil na yung galit ng taong bayan dahil wala nang dahilan para magalit po yung mga mamamayan sa mga krap. Pero meanwhile, tuloy-tuloy po ang mga pagtitipon, tuloy-tuloy po ang paghiwatig sa ating galit dahil pag hindi po tayo nagpahiwatig ng galit, baka akalain nila tinatanggap na natin yan. At pag tinanggap natin yan, lalo pa po silang mananatili sa kanilang position at lalapain ng kapanatawa. So my birthday wish, finally, is that we be united, stand up against corruption, kick out the evil ones, restore, of course, good government, and real leadership. No? Na sa tingin ko naman ay makakamit natin kung mailalagay natin yung constitutional successor sa Marcos Jr. na si Inday Sara Duterte. Anyway, as I said, tall orders, but one is entitled to have a birthday wish. Again, thank you very much to those who greeted me. It means a lot po that so many of you want me to be happy on the very first birthday that I am not in the company of my family. Thank you very much. Thank you Yun na po, lang, sir. maiyak pa ako. Anyway, ito po ang mga kasama natin dito sa Duterte Street. They are from Belgium, sisters from Belgium, and then you're from Germany, no? Two from Germany. Dubai! Ay, nako, nakatira rin ako dyan sa Dubai. I hope you know that. No? And the Filipino community was also very welcoming in Dubai. Ilagay mo na ako ng standing. Dila pa kita bukid mo. Ano, from? Dila pa. From Dilapa! Quezon Bukidnon. Dilapa, Jason Bukidnon! Quezon. So very. Dilapa, Quezon Bukidnon. Wow. Land of strawberry pala, ha? Hello, hello, hello. Sugarcane and pineapple. Napakaganda dyan sa Bukidnon po. Ako'y nakapunta na dyan. At syempre, insan ko ang inyong governor, kaya lang, ewan ko ba? Ewan ko ba? Kontrapartido. Anyway, so, see you later po. No politics today dahil birthday, but of course, extending love to everyone. Thank you, thank you, thank you. Pwede nang i-end. Yan. Thank you. And stream.